Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi nyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto nyo ng Muslim country, punta kayo ng Brunei, punta kayo ng Malaysia. Doon kayo kung tatanggapin kayo. Dapat siguro, Doc, pairalin mo yung pagiging doktor mo at mag-research ka. Kasi hindi ka naman magiging doktor kung hindi ka nag-research. Tama. Mahina mag-research ka para malaman mo, para hindi ka nagiging mangmang. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi nyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto nyo ng Muslim country, punta kayo ng Brunei, punta kayo ng Malaysia. Doon kayo kung tatanggapin kayo. Dapat siguro, Doc, pairalin mo yung pagiging doktor mo at mag-research ka. Kasi Tama. hindi ka naman magiging doktor kung hindi ka nag-research. Tama. Mahina mag-research ka para malaman mo, para hindi ka nagiging mangmang. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at kababayan. Ako narito na naman po uli tayo upang tumalakay. Hindi lang para tumalakay, medyo masakit talaga sa utak, sa isip, sa ulo, masakit din sa puso. Itong mga tinuran nitong isang bumatikos kay Robin Padilla, okay? Tungkol sa pagka-Muslim niya, okay? So, siguro nagagalit nga siya kasi nga ito talaga ay pakilala naman talaga itong si Robin Padilla at minsan, 'di ba, nananalangin pa siya sa paraan ng Muslim sa Senado at saka tinutulan niya kasi yung sinabi ni Kiko Pangilinan na senador na talakayin na lamang sa committee hearing o sa isang komitiba yung dalhin sa komitiba yung usapin tungkol dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa na tinutulan naman sana at patuloy na tinutulan ni Robin Padilla dahil gusto niyang talakayin na iyon doon sa plenaryo sa kanilang session. Sangayon kay Kiko Pangilinan para may matalakay na iba kaya dalhin na lamang sa komitiba at doon ihiwalay ang pagdinig. Well, parehong tama. Yung kay Kiko Pangilinan is just a suggestion at mayroon din sinasuggest naman dito si Robin Padilla. Pero pagtitibayin o pagkakasunduan niya ng majority ng Senado kung anong gagawin diyan sa usaping iyan. Doon nagkainitan na nga po itong dalawa at I have the floor. Yun nga sabi nga po ni feeling ni Robin Padilla siya ay siyang tinutukoy. Siguro sinabi lamang ni Kiko Pangilinan na I have the floor, Your Honor. At kumbaga parang sinabi niya sa lahat yun. Sumigaw o padiin. So dinamdam naman ito ni Robin Padilla at maging itong pakikipagkamay na ni Kiko Pangilinan ay ayaw niyang tanggapin dahil naiipokrituhan naman siya. Gusto niya mag-public apology si Pangilinan at saka hindi niya tulutan daw na makita din ng mga anak niya na ang isang Muslim daw ay binabastos o sinisigawan. Ganong session. At siguro ako naman bilang kunyari sanggunang bayan o di kaya bukal o di kaya ako ay congressman o di kaya ako ay senador, may paraan naman ng tamang pagsasabi na yes, Mr. Presiding Officer, I have the floor. So ipaliwanag mong ganun. Pero kung hihiyaw ka at mapapatamaan mo rin yung nag-o-object, di talagang ibig sabihin pinatutungkulan mo yung nag-o-object na may ipinipilit na si Robin Padilla kaya nagdamdam. Ganun lang kasimple yun. Naging mainitan lang at hindi rin ayaw din ni Kiko Pangilinan na mag-sorry. At tama, ayaw ni Kiko Pangilinan na mag-sorry kasi tama din lang naman daw yung kanyang ginawa at may mga ganong pangyayari na hindi naman nadadala sa ethics committee na ipinagrereklamo pa. So kay Robin parang kabastusan yun at kailangang pag-usapan at kailangang humingi ng tawad at kailangang idulog niya sa ethics committee at pareho naman silang magsasampa, pareho silang maghahain ng reklamo sa isa't isa. Ibang bansa pa nga nagsusuntukan yung mga sa Congress o di kaya sa Senado nila. Well, siguro meron tumalakay din na isa na binanggit naman niya na itong bansa daw natin Muslim country at hindi naman daw hindi naman ito Muslim country. At kumbaga yung Muslim na katulad ni Robin Padilla kung gusto niya punta raw siya na ibang bansa. Sa aking pananaw naman mali rin naman ito.
Alam niyo sa mundong ito marami nagtatali-talinuhan. Pero dapat alamin ninyo, pakinggan nyo kung talagang tama yung sinasabi. At malaya naman sa pamamahayag ang sinuman kahit sa social media, no? At kahit nga sa mainstream media, pag nag-i-interview, kahit baluktot, sige, pagpaliwanagin mo. Kahit alam mong mali yung nangyari, kahit ako sa tagal kong reporter, kapag may mga inirereklamo mga government official o di kay mga law enforcer, binibigyan namin ng pagkakataon sila magpaliwanag. At yung mga halimbawa ng gahasang mga konsyal ng bayan o di ng mga binalita ko o di kaya na-involve sa nakawan ng mga konsyal ng bayan, di umano. So, pinapasagot naman namin sila. So, bahala ang taong makinig at mag-interpret ng mga paliwanag nila. O yung pagsisiwalat namin. Merong nagbanggit din sa akin noon na tungkol sa weteng, nasaktan yata sila, even the mayor nila. Kinunan ko naman ng pahayag sila tungkol doon sa weteng na ongoing, na hindi nila masawata. So, well, as the mayor, ang masasabi ko, at kung may nasabi man ako noon o ang aming istasyon ng radyo ay dapat hindi pinapahintulutan, ay siguro nga isabi naman ng mayor hindi niya pinahihintulutan, pero nangyayari siguro may kinalaman ng ibang law enforcer noon o wala ring magawang pigilan, nakatataas kaya nagyayari yung droga. Droga ba yun? Yung weteng noon dito sa aming bayan. So, kami naman bilang nagpapahayag, bilang nagbibigay ng suhestyon, ay sinasabi lang naman namin ang aming opinion. Pakinggan ng tao kung sino ang tama at hindi, di ba? So, ganito rin, may mga nag-opinion sa social media na akala mo nagmamatalino, basta nalaman ko ano lumabas sa bibig, wala namang malawak na karanasan. Pag ako nagalit, pag ako ay talagang nagsalita, alam ko naman yung sinasabi ko, Napaaway, nakipagsigawan na rin ako sa mga member ng Sangguniang Bayan noon, sa Maria Aurora. Yung mga kabobobo, katatanga, hindi nila alam yung gagawin nila. Pati tayo madadamay sa kagaguhan, kabulukan nila. Kabobohan at katangahan talaga, kawalan ng alam. Buti nga, nangamatay na rin eh. Pero meron pa akong ilang iniintay na mamatay, mga bobong tanga. Merong minsan, maiepal ng mga politiko, nasa tatamaan sila. Di ba? Tinatamaan. Pero yung mga mamamayan, alam nila yung tama. So, eto, masakit dito sa mga Muslim na kapatid natin. Kilala ko sila, mga kaibigan ko rin po yan. At ako'y nagtagal din sa Palawan. Ang daming mga Muslim din doon. Ang dami ko mga kaibigan ng mga Muslim din sa Puerto Princesa City noon. Mababait naman sila. Kung sino pa yung mga tarantadong Kristiyano, sila pa nang-aapi sa mga Muslim. Nakita ko rin yan noon. O sino pa, sa totoo lang sa ating bansa, Christian nation tayo. Bakit tayo naging Christian nation? Kasi sinakop tayo ng Spanish ng matagal na panahon at in-inject yung style ng Christianity na dala nila, di ba? Kaya nga sinita rin ni Jose Rizal yung mga kabulukan di ba? Kaya nga marami ring umalis din noon, di ba? At nagprotesta yung iba. Kasi may mga aral. Kaya bakit na tayo naging Christian nation? Because napasok lamang tayo ng isang Christian na bansa na colonization sa ating bansa. Sinakop tayo at itinuro sa pilitan yung Kristyanismo. Okay? 'Di ba? Kahit nga sa mga ibang country, yung American continent, yung America, USA, 'di ba? Mga mga anong tawag dito, yung Mexico na yan, 'di ba? Mga Indian country yan na sinakop lang. At 'di ba, inalipin at pinilit na ipalunok sa kanila yung katuruan naman ng Christianity na dala ng mga England, 'di ba? So sa Africa, 'di ba, kaya maraming mga bansa na pinipilit isakop, o isa na nga yung Ireland noon, 'di ba? So kaya lumaganap diyan yung Kristyanismo. Iba't ibang uri ng Kristyanismo sa mundo nung dala ni Kristo ang Kristyanismo, at maraming hindi naniniwala, even ang Roman Empire na may kinalaman sa pag-aalipin sa mga Hudyo na kababayan ni Jesus Christ, nakalahi,
Nung bandang huli na, nung wala na si Jesus Christ, yung mga alagad na niya nangangaral, di ba inadapt na rin nila ang Kristyanismo at may emperor na naging Christian. Tapos di ba nagka-biyak-biyak din, may Orthodox na. Pero marami pang ibang grupo na talaga nagpatuloy sila. Yung nasa linyada talaga ng mga alagad ni Kristo, di ba? Ang Roman Catholic, di ba, inadapt nila na yung mga pope na raw, sila raw ang sumunod na inilagay daw na papa na or na kasunod daw ni Pedro. O siyempre, kanya-kanyang paniwala yun eh. So, sa iba namang grupo, hindi nila kinikilala yun. So, doon sila nakalinyada sa mga alagad ni Kristo. Kung saan napunta ng Africa, napunta ng Asia, ng China, di ba? Kaya nagkalat yan sa buong mundo. Pero, iba't iba ho ang aral. Iba't iba. Yung iba, ang daming dagdag. Yung iba, ang daming bawas. So, pero yung mga iba, na natili sa aral ni Kristo. Yung anong turo ni Kristo at ang alagad, yun ang sinusunod. Walang dinadagdag. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang papanginoonin kundi si Kristo. Wala nang ibang susunod pa na iba pang maghahari-harian na sasabihin sila ang Diyos. Wala na. Ano na yun, mga kulto na ho yun. Kumbaga, hindi man kulto, mali na sa aral ni Kristo. Hindi na nila daling aral. Basahin nyo yung Biblia. So, at tingnan nyo ano yung aral ni Kristo at ano aral ng alagad. Ano ang dapat at hindi dapat. Yun ang sundin, hindi yung dadagdagan ng mga ritual. Mali na ho yun. So, ngayon, sa iba't ibang bansa na nasakop, katulad ng ating bansang Pilipinas, o nakilala tayong Christian nation because lumaganap ang Kristyanismo sa ating bansa. O, diba? Sa Brazil, o, diba? Maraming country ang lalo na yung Catholic Christian nation. Isa ang ating bansa ng Catholic Christian nation. Although maraming evangelicals dito, kasama yung mga Baptist, born again, Pentecostal, Methodist. So, 'di ba? So, pero hindi nangangahulugan na majority dito ay mga Christian sa Pilipinas. Hindi naman wala naman tayong karapatan na pagsabihan ang mga Muslim o katulad ni Robin Padilla na lumayas. No, hindi. Pilipino yan eh. Wala tayong karapatan na angkinin ito at hindi nababagay dito ang sino man o isa o si Robin Padilla o iba pang Muslim. Yan ay kalapastanganan naman yan. Masyadong sakim naman na tayo. Marami kasi mga kabataan ngayon na nagkaisip lang ng 30 years old, umabot lang ng 40 years old. Tapos kung anong gusto sabihin nila, sabihin. Na hindi naman nila alam ang mga pinagsasasabi nila. Okay? At nakakasakit ng damdamin ng mga ibang mga kapatid sa creation ng mga Muslim din. Mababait naman din sila at hindi nyo dapat pwedeng kasi parang sinasabi na rin na I have the floor, kumbaga patamaan mo lahat, hindi pwedeng generally nagsasalita ka maraming tinatamaan. Kung si Robin lang siya ang pagsabihan mo. Kung nire-representa man niya ang kamusliman, totoo yun, pero wag madamay naman yung ibang kamusliman. Iyan ang mga problema sa mga Christian, banat na banat ng salita. Kaya mayroon pang mga Christian na mga Muslim dati pero Islam, sila ay nag-Christian na doon sa matutuwid na Christian ng aral, matutuwid ang buhay na aral, tunay na lumalakad kay Kristo, tuwid banal sila, lumalayo sa kasalanan. Maraming mga Muslim din na nag-Christian na rin. Di ba? So, kung paanong may mga Muslim na nagpunta rin sila ng Kristyanismo, di ba? So, meron ding mga Kristiyano naman na alam Muslim naman. Marami tayong mga kaibigan na ganyan. Nag-Islam sila. Pero alam mo sa katotohanan, huwag natin pagmalaki na yung Christian. Kunti lang naman ang tunay na maliligtas na Christian na lumalakad ayon sa aral ni Kristo at ng kanyang mga alagad, walang dagdag, walang bawas, nabubuhay sa katuwirang kabanalan, paglayo sa kasalanan, pagtupad ng kalooban ng Diyos. Yun ang talagang tunay ng mga Christian. Hindi nga kinikilala ni Kristo ang mga nakikinig ng salita niya pero hindi ipinapatupad o ipisinasa buhay, hindi ginagawa, di ba? Mga kaipokrituhan lang, di ba? Ang dami nga Christian nation tayo pero pinakakurap na bansa rin tayo, di ba? Ang dami nating Christian na pag-eleksyon, Kristiyano, makadiyos sila, pero makakurap talaga mga magnanakaw na talagang totoong mga magnanakaw. Di ba? Mga government official, mga politician natin. Hindi lahat ng government official, yung mga iba lang na natutukso. Pero yung mga politiko natin, di ba? Pero ng kaban ng bayan ang kanilang kinikikbakan sa bawat proyekto. Insertion, o yung mga bibigyan sila ng mga
ng mga korap na mas mataas sa kanila, o 'di ba, para tumahimik o para aprubahan ng mga bagay na ipinaaprubahan sa kanila. 'Di ba? Ganyan tumatakbo ang bulok na politika. Walang Kristiyano sa bulok na politika. Kaya sa isang bulok na tao, sa isang taong hindi patunay na nagsuko ng buhay sa Panginoon, maski anong kulapol mo ng pagiging Kristiyano sa kanya o aral, kung hindi naman niya ginaganap ang kalooban ng Diyos, nagpapatuloy sa kasalanan, hindi ligtas. Diretso impyerno aaral ang buhay niya. Yan ang sabi ni Kristo. Hindi niya kikilalanin yan. Kaya ingat tayo. Sana ako, kung makausap din ako ng mga Kristiyano, ay ng mga Muslim, at ipinapakilala ko sa Kristo, at inaalam ko kung ano yung ways nila at kung paano ko ma-share. Pero hindi ako nagre-raise racial, kumbaga yung discrimination, hindi ako nagaganon. At saka binabanatan ko ang lahat dahil lamang kay Robin Padilla. Hindi Kaya nga si Robin din ay napunta din dyan sa Islam because wala naman sa nakikitang katinungan sa Kristiyanong lumalaganap na nakararami sa ngayon. Ako rin bilang Kristiyano na may relasyon sa Diyos, talagang ipinakikilala ko pa rin si Kristo sa mga Muslim din at sa iba pang mga ibang relihiyon na baka gusto nila yung tunay na Kristong nakakarelasyon, na tunay na Kristo na talagang nagnanais na maligtas ang tao at maramdaman ang tunay na pagmamahal at relasyon at presensya ng Diyos sa buhay nila. Okay? So, hinihikayat natin sila. Pero, yun nga, gaya ng sinabi ko, itong nagsalita dito against Robin Padilla, Paul naman yan. Sabi mo ang Pilipinas para lamang sa mga Kristiyano, because Christianization, ang daming bulok na Christian dito sa ating bansa, kaya nga corrupt kaya nga naghirap ang ating bansa because sa mga Kristiyanong corrupt yung mga hypocrite Christians, yung mga feeling ng Christian sila pero sila ay nabubuhay sa kasalanan, pagpapayaman. Yes, ang daming ganyan po na Christian, whether evangelical, dami rin ganyan. Pinagnegosyo lang ang mga salita ng Diyos, pinagnegosyo lang ang pagiging mangangaral, di ba? Pinagkapirahan ng pamilya, ng organisasyon nila, di ba? Limpak, paldo-paldo sila, di ba? Pati sa mga kongreso, senado, ang daming mga ganyan, di ba? Dala yung pagiging Kristiyano pero wag ka corrupt, di ba? Nabubuhay sa kahalayan yung iba, di ba? Yung iba nabubuhay sa karangyaan, pagpapayaman. Si Kristo dinaig pa mga suot ng mga relo, mga sasakyan nila pagkamamahal, di ba? Kalakal ang salita ng Diyos, karumal-dumal sa harap ng Diyos. At ang ganyang mga taong wala pa talagang relasyon sa Diyos, talagang ganyan ang gawa at at sila ay sinasabi ni Kristong hindi maliligtas. Makamundo sila, iba mapagtakip sa kasalanan at talagang self-righteous sila. Walang espiritu naman ng Diyos, nabubuhay sa kadugyutan at kasalanan at pagpapatuloy at hindi tunay na nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan. Sa NSK News ng NSK TV channel, Narciso Co reporting.